na, no? Ayoko At na. ang panganay natin ang Panginoong Okay. Hesukristo. Okay, skip na. Hindu tradition, we don't have an eternal heaven and hell. So when we die, we don't suddenly Hindu go into reincarnation permanent to ng heaven Hindu. or permanent hell. There's no such thing in the Hindu tradition. When we die, we go into a dream-like state. Dream-like, not exactly dream, but dream-like state. Okay. Which can be hellish or heavenly, and we live in it. How long do we live in it? It depends on us. So depending on how fast you want to get out of it, you will be reborn. Okay. Sa langit, wala ng kamatayan. Meron kang buhay na walang hanggan. Hindi mo na mararanasan ang kamatayan sa langit. Nice. Sa langit, doon mo rin makikita yung mga kapatid mo, yung mga kamag-anak mo, o yung mga kakilala mo. Grand eyeball. Kay Hesukristo. At pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng napakalaking reunion sa langit. Sa langit, may nakahandang mansyon para sa'yo. Kung dito sa lupa, Mansyon ang ulit, ginto ay ano? tinitingala Parang kung mayaman ka na dito sa mundo, yung description nila ng heaven is parang yung mayaman na lifestyle dito sa mundo, no? Mga servers, may mga mansion. Or siguro, sasabihin nila, hindi kagaya nung na-experience mo yan dito sa mundo. tayo. Kung dito sa lupa ang ginto ay tinitingala natin, pagdating sa langit, ang mga ginto ay inaapak-apakan na lang natin. Dahil sa langit, ang ginto, ang pera, wala na pong halaga yan. Okay. Sa langit, hindi mo na rin mararanasan masaktan. Sa langit, wala nang pagluha. In short, sa langit, perpekto ng lahat. Perfecto ang lahat, no? Ewan ko kung napag-aralan nila yung human psychology, no? Ewan ko kung magiging perfect lahat sa tao, no? Pero anyway, let's move on. Okay, again, marami pang iba-ibang klase ng heaven, yung mga religions. Who knows? Pero one thing is for sure, wala talagang evidence na pwedeng matest scientifically. Puro salita lang talaga. It's just strange na iba-iba yung klase ng heaven. Pero para sa akin, tatlo lang ang possibilities. Number one, isa lang ang tama sa kanila. In that case, how can you tell? Kasi ang lahat ng religion ay gumagamit lang naman ng faith as their tool to know their truth. How can you tell which faith is correct? There's no way. Number two, pwede din na lahat sila tama. Baka naman may kanya-kanyang heaven nga ang bawat religions. Malay mo, teritoryo pala sa langit, di ba? Kanya-kanyang teritoryo yung mga religions. And that's the worst scenario para sa mga atheists, di ba? Sana pala pumili na lang ako ng isa sa mga gods. At least may guaranteed heaven ako, di ba? Ba yan? Number three, posible na wala naman talagang afterlife, heaven, hell, or ano paman. Imbento lang natin itong mga tao dahil sa kagustuhan natin na makasama ulit yung mga namatay na mahal natin sa buhay. Okay, so malinaw na kanya-kanyang trip yung heaven sa mga religions. At wala tayong matetest sa kanila scientifically since beyond yung nakikita at nararamdaman or ano mang alam natin sa mundo na to sa ngayon. So ang tamang sagot about heaven as of right now, again, we don't know for sure. Ganong kasimple lang yun. So as an atheist, based on all evidence so far, ito lang ang buhay na meron tayo. Dahil dyan, pinahahalagahan ko lahat ng experience, lahat ng emotions at feelings, thoughts, ideas na meron ako sa buhay na to. I'm not perfect. Madami pa din akong dapat i-improve sa sarili ko. Pero I want to live the best life I can. Kasi para sa akin, pag namatay tayo, we just become optional memories sa mga taong may iwan natin. Gusto ko pagpatay na ako at may nakaalala sa akin, gusto ko maging maganda yung memory. Yung mapapangiti ko sila or may inspire ko sila somehow. And I think dun nagtutuloy yung buhay natin sa isip ng mga maiiwan natin. Parang sa movie na Coco. At some point, we will be forgotten. And it's okay. Kaya dapat get your ideas, your thoughts, your beliefs. Get it out there. Ipag-alam nyo na sa lahat kasi hopefully someone will take your idea and you will continue to live through that. Di ba yung mga sikat na songwriters, poets, leaders, inventors, yung iba matagal nang patay pero their ideas, their thoughts, good or bad, nabubuhay pa din sa atin. Sa mga songs nila, their speech, their inventions, yung mga ginawa nila, nabubuhay pa din sa atin because we chose to remember them. And to me, that's the real afterlife. May makapangyarihan nga ba na